Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga, may sasagutin ako na ilang mga katanungan about dito sa may Revi personal loan. Dahil last 2 days or 3 days ago nga ay nag-upload ako ng video na ako nga ay naaprubahan dito sa may Revi personal loan worth 30,000 pesos and 12 months siyang babayaran. So legit na installments at may 2.75% lang na monthly interest. O diba, napakababa. And dito nga sa may 30,000 pesos na ipinaloan sa akin ay may mababawas lang na 450 para sa may insurance. So, ang natanggap ko nga ay 29,550. O, di ba? Napakaganda, napakabongga. At hindi ko nga akalain na may ganito palang kagandang loan application. So, dito, kailangan mo munang i-download yung CIMB Bank PH dyan sa may iOS or sa Play Store. And sa loob niyan, makikita mo nga yung Revi personal loan at yung Revi credit na in-upload ko din last time. Sa Revi credit naman, pauutangin kayo, pero for pre-selected and invited user only. Kaya kung wala pa kayong email na kayo ay na-pre-select or na-invite, ay possible na hindi nga kayo makapag-apply sa kanila agad-agad. Pero dito sa may personal loan, kahit na hindi kayo ma-invite, kahit na hindi kayo ma-pre-select is, pwedeng-pwede kayong makapag-apply. Pero syempre, bago ang lahat, ay share ko muna ulit sa inyo itong pinangpapabango ko nga sa may CR and sa may kwarto namin. So pagka meron sa inyong bagong labas na CR, ayan, naglabas ng sama ng loob, pwedeng-pwede nyo sprayan na to dahil talagang tanggal ang amoy mabaho, nakakapag-kill din ng bacteria and nakakapag-neutralize nga ng odor. So pwedeng-pwede to sa mga linen and pang-disinfectant nga. Sobrang bango na to and talagang kaamoy na kaamoy niya yung sa may Okada. So ito nga yung inuuna kong ubusin and ayan, ang dami na niyang bawas dahil spray nga ako ng spray. At yung isusunod ko na nga yung Shangri-La. Napakamura lang nito dahil sa mura, napabili nga ako ng lahat ng scents nila. So mag-aamoy yayamanin yung kwarto nyo pagka nag-spray kayo na to, o diba? So ilalagay ko yung link dyan sa may description box sa baba or i-click nyo yung link dyan na magpa-pop up sa my screen. So yan, itry nyo, super bango talaga, promise. And going back na nga, ayan, kung hindi mo pa napapanood yung video ko about dito sa may Revi personal loan, yung step by step kung paano ako nakapag-loan ay panoorin mo muna yan. So dito nga yung mga katanungan muna about kung paano magkaroon ng Revi personal loan, ano yung mga kailangan requirements at marami pang iba. So yung mga sasabihin ko pala is based doon sa may mga frequently asked questions ng CIMB about dito nga sa may Revi personal loan. So eto muna yung pinakita sa akin na breakdown na loan details ko nga at dyan makikita nyo na walang hidden charges at ang tanging matatanggal lang or makakaltas ay ang group creditor life insurance fee. So makikita nyo na dyan na 12 months, may 2.75% monthly interest and makikita mo din dyan ang monthly installment. O diba? Super nice talaga. Kaya kung naghahanap kayo ng malakihan talaga and installment, mag-go kayo dito. So itry nyo. So kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina, kailangan ba ma-invite muna or ma-pre-select ka para makapag-apply ka dito? So ang sagot po ay hindi. So hindi mo na kailangang mag-antay kung may invite ka ba or kung may matatanggap kang email bago ka makapag-try. So ayan, pwedeng-pwede mo nang itry dyan basta ma-download mo yung CIMB Bank. So yung term pala dito is 12 to 60 months. And yung monthly amortization nito, yung kung paano ka magbabayad, so pwede ditong manual. So ikaw mismo yung magpe-pay dyan sa may CIMB or pwede rin namang auto-deduct. Ayan, basta may laman yung CIMB mo na account doon sa may GSave is doon nila i-deduct. Ayan, auto-debit. And yung interest rate nga pala is from 1.95% per month yan, depende sa iyong score or credit score. So ako nga nabigyan ako ng 2.75%. O diba, sobrang baba. And ikaw dapat ay 21 up to 65 years old. Syempre, hindi dapat kalimutan na meron ditong minimum na dapat sumasahod ka ng 15,000 pesos. Doon naman sa may Revi Credit, kailangan meron kang minimum na 10,000 pesos na monthly income. So dito mas malaki syempre kasi malakihan yung pinapaloan dito. Ayan, monthly na 15,000. And sa may proof of income naman, pwede ang payslip, COE or bank statement. So, pwede ang employed or self-employed. And mas madali nga daw yung approval basta ikaw ay may CIMB savings account. And may magandang transaction history ka. So, kung hindi mo pa na itatry yung GSave na makikita doon yung CIMB, kailangan mag-ipon ka muna dyan, mag-deposit ka. Pwede mo ding i-withdraw para may makita nga na transaction. Dahil ako yung ginawa ko nga is nag-save ako dyan sa may CIMB. Open nyo lang yung GCash app nyo. May makikita kayo dyan na GSave.
And pag kinlik nyo yung GSave, may makikita kayo dyan na mga pwede nyong pag-ipunan. Ayan, magde-deposit lang kayo and magkaka-earn nga yan ng interest. Ayan, tutuboy pera nyo dyan. So, i-click nyo yung CIMB and mag-start na kayo mag-save. Ako naman, nasa 100 lang, minsan 50, minsan 1,000. Ayan, iba-iba. Basta may makita lang na transaction na nagaganap dyan sa iyong GSave is mas maganda. Mas mataas ang chance na maaprubahan ka. Hindi naman kailangan ng 5,000, 10,000, 100,000. Hindi naman kailangan ng sobrang laki. Ang mahalaga lang is, ayan, maganda yung transaction history mo. Sa may ID naman, ayan, one government ID. Pwede yung UMID, passport, driver's license, or iba pa. And must have good credit standing. Kailangan, ayan, yung mga loan mo sa may Tala, sa may BILS na yan, sa S-loan, kailangan makita nila na okay kang magbayad dahil nasisilip nga nila kung meron kang mga outstanding na balance sa may ibang loan application. So, yung mga submitting entity na yan, ng mga loan application, ay makikita nila talaga kung meron ka dyang mga na-overdue. So, may chance na bumaba ang credit score mo and hindi ka nga dito maaprubahan. Or maliit ang chance mo na maaprubahan. So, gaano kalaki ba yung pwedeng ma-loan dito? 30,000 pesos lang ba? So, hindi po. Minimum lang yung 30,000 pesos at ang maximum is 1 million pesos. O, di ba? So, yung approval time naman nila, ayan, 24 hours. Pero kung nag-apply ka ng kagaya ko Sunday, na-receive ko nga na email na approve na ako, is Tuesday na. And another tanong, saan ba papasok dito yung ilo-loan mo sa kanila? So, ayan, direkta na yan sa may CIMB account mo. And same day. So, ayan, makikita mo sa may GCash mo na papasok na dyan agad-agad. Hindi sa GCash wallet ha, doon sa may GSave mo. And from GSave, pwede mo na siyang i-withdraw papunta sa may GCash wallet mo. So, ganun po. Ano naman yung mga required na documents na meron ka bago ka mag-apply dito sa may Reve Personal Loan? So, ayan, isa lang sa mga ito yung babanggitin ko ha. Hindi kailangan lahat-lahat. So, isa lang. At least 1 month na payslip. Ayan, kung ikaw ay employed. Certificate of Employment with salary and date of employment. Or 3 months na bank statement kung ikaw ay self-employed or remittance receiver. So, kung may natatanggap ka na remittance, at least 3 months. Or DTI, business permit, kung ikaw ay self-employed. So, ayun, at least 1 lang dyan. So, hindi lang pala sa may GSave yan papasok. So, pwede rin pumasok kung ikaw ay may UpSave or Fast account. So, pwede dyang mapunta yung iyong elo-loan. So, makikita tong UpSave or Fast account sa may CIMB. So, yung mga tanong naman or yung mga personal details na kailangan nyong ilagay or i-provide sa kanila is panoorin nyo yung video ko about sa may Reve Personal Loan para mas detalyado. So, ito yung mga katanungan lang muna about sa may personal loan. So, pagka nag-apply ka, gaano katagal mo siya bago malaman na approve ka? So, ayan, at least 2 banking days. Pero pagka kailangan pa nila ng mas matagal na panahon na abutin siya ng at least 3 days to 4 days para ma-review yung inyong mga pinasang details. Kasi chine-check nila yan ng maigi. And another tanong, paano naman pagka na-late ka ng pagbabayad? So dito mayroong late payment fee na 5% of unpaid installment mo. So another tanong, pwede bang mag-apply kahit na nasa ibang bansa ka? So dito naman, meron kasing kailangan na Philippine mobile number and meron dong magsisend ng OTP. So pwede naman na yung pagloanin mo yung mag-anak mo or asawa mo. Basta make sure na merong remittance nga na pinapadala ka. At least 15,000 nga monthly. So another tanong, pwede ba ditong i-advance yung pagbabayad? So yes daw, pwede mo siyang i-advance pero pagka nagbayad ka ngayon pero next month pa yung iyong due date, is hindi mo siya makikita na naka-paid agad. So, makikita mo lang yon on or after your due date na naka-payment successful na. Dahil ako nga, nag-advance ako ng pagbabayad dito, pero nandun pa din yung nakalagay na due amount and hindi pa siya nakalagay as successfully paid nga. So, ayun, pwede ka namang mag-advance. So, another tanong, paano ba sila nakakapag-decide kung ikaw ay pauutangin nila or aaprubahan nila? So, dito, hindi siya system-generated na pagka 10 p.m. na nag-apply ka is auto-reject ka. So, hindi po. Dito, meron talagang nag-check ng iyong credit score. Kung marami ka ng overdue sa ibang loan application na submitting entity nga, kagaya ng Tala, ng BILS, ng S-Loan, ng Lazada, ayan, pagka nakita nila na marami kang unpaid nga dyan na overdue is or unpaid installment, ay possible na hindi ka nila nga pautangin.
So yun, chine-check talaga nila, sinisilip nila kung marami ka diyang or gaano ka kadalas mag-inquire sa mga ibang loan application. So nakikita din nila yon. And isa pa, pwede bang mag-cancel ng loan dito? So ang sagot is yes, pwede kang mag-cancel and pwede ka din nga mag-reapply ulit. So simula umpisa, kailangan mo ulit siyang sagutan. So what if naman ma-reject ka? Gaano ka katagal ulit bago makapag-apply? So dito, base sa kanila is, pwede ka daw mag-apply ulit after 3 months. Ayan, from the date you were informed of the rejection. So ayun, 3 months after kang ma-reject, pwede ka ulit mag-apply. So medyo matagal nga lang, kasi mabusisi talaga dito and kine-check nila talaga lahat-lahat. So dito naman, meron din ako nabasa sa may previous upload ko na ang hirap daw ng selfie check. So dito sa may selfie check is medyo matagal nga din. Mag-aantay ka muna ng 10 minutes para sa iyong verification result. So after 10 minutes is nun ka pa lang pwedeng makapag-proceed sa may next na step nga. So about sa may personal information mo. So eto pa pala yung mga ID na kulang kasi yung mga nabanggit ko kanina. Pwede ang driver's license, passport, postal ID, SSS, UMID, voter's ID, National Professional ID or PRC, or PhilSys. So yan yung mga pwede mong gamitin. And last, kailangan ba dito ng guarantor or collateral? So, hindi sila nagre-require ng collateral or guarantor bago ka daw makapag-apply sa may CIMB personal loan or Revi credit application. So, walang guarantor, walang collateral. So, ayun lang for today's video. And kung meron pa ako ditong hindi nasagot at may mga tanong pa kayo, is comment down below. And kung may experience din kayo dito sa may pag-apply sa may Revi personal loan, is comment down below din para mabasa din namin. And maging aware din kami sa kung ano pa kailangan nating malamang lahat. So, ayun lang. Yung mga sinabi ko is based doon sa may mga frequently asked questions sa may CIMB. And just like what I've said earlier, kung meron pa ako hindi nabanggit dyan, is comment down below. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!